So kapag nag-register ka sa National ID ngayong 2024, may chance ka nang makakuha ng valid ID dahil meron ka na agad temporary ID na ipiprint ng PhilSys office after your registration para magamit sa lahat ng uri ng transaction. Hello everyone! Ako po si Mama Bea and welcome to my channel. Para po sa mga hindi pa nakaka-register sa Philippine National ID ngayong 2024, heto po ang paraan kung paano po kayo makakakuha ng Philippine National ID this 2024. Dahil tapos na po ang pandemic, ay tapos na rin ang online registration. So, ibig sabihin, hindi na po online ang registration ngayong 2024. Kaya yung mga nakikita ninyo online na nagpapabayad dahil i-register daw nila kayo sa National ID online, ay wala na pong katotohanan yun dahil wala na pong online registration ng Philippine National ID. At paalala din lang sa lahat po ng mga nag-register na nung mga nakaraang taon, nung mga nakaraang buwan, nung nakaraang araw, tapos nawala yung National ID mo or merong mga mali-mali sa National ID mo, hindi ka na ulit pwede mag-register dahil isang beses lang pwede mag-register sa Philippine National ID. Bawal ang duplicate registration. Bawal na 2 beses ka mag-register. Kung nawala yung ID mo before or may mga mali-mali sa ID mo, ibang proseso ang gagawin para dyan. Meron akong video tungkol sa kung paano palitan ang National ID na nawala o kaya naman paano i-correct ang mga mali-mali sa National ID. Pakihanap na lang po dito sa channel na ito. So ngayon, punta tayo sa mga hindi pa naka-register sa Philippine National ID. Narito po ang mga dapat ninyong gawin. Step 1, ihanda mo ang iyong valid ID. Isang valid ID lang pwede na. Pwede ang mga government ID, kagaya ng SSS, Pag-ibig, GSIS, Senior Citizens ID, driver's license, PhilHealth, TIN ID, passport, pwede din. At lahat ng ID na galing sa gobyerno. Kung wala kang valid ID, magdala ka ng birth certificate at isang barangay certificate bilang patunay na doon ka talaga nakatira sa inyong barangay. Kung ang mga nasa ID mo naman ay apelyido mo nung single ka pa, magdala ka ng marriage certificate o marriage contract bilang proof na hindi ka na single ngayon. Sana all. Kapag naihanda mo na ang iyong mga valid ID, ihanda mo naman ang iyong sarili. Dapat ay ikaw ay maayos ang iyong suot. Bawal ang sleeveless, bawal ang nakasando kasi pipicturean po kayo pagdating sa PhilSys office. Okay? Tapos, pag naihanda mo na yung valid ID, maayos ang iyong suot, pumunta ka na sa pinakamalapit na PhilSys Registration Center sa inyong lugar. Ilalagay ko po sa comment section ang link ng listahan ng mga location ng PhilSys Registration Centers sa bawat region at provinces sa Pilipinas. Pagdating sa PhilSys Registration Center, mag-fill out ka doon ng form. Ilalagay mo yung mga personal mong information. Siguraduhin mo na walang mali sa spelling, walang mali sa birthday mo, at walang mali sa address mo. Mas maganda kung ang ilalagay mong address ay yung kung saan ka talaga nakatira at kung saan ka talaga pwedeng matagpuan or kung saan yung maaari mong maging tirahan in the future. Kasi naging problema ng iba is ibang address yung nilagay nila nung nag-register sila sa National ID, tapos after ilang months, lumipat sila ng bahay. Kaya ang nangyayari, hindi nila nakukuha yung National ID nila. Kasi i-deliver yung National ID mo sa address na inilagay mo sa registration. Yung mga information na inilagay mo sa form ay itatype ng PhilSys staff sa kanilang computer. Kaya tingnan mo rin ang pagtatype nila para walang mali-mali sa National ID mo. Kasi minsan, sila naman yung nagkakamali sa pagtatype. Namamaling spelling, namamaling address, may kulang sa birthday, at napakarami pang mali. Kaya tingnan mo yung mga tinype nilang information, i-double check mong maigi kung tama ba yung mga information na nakalagay doon. Wala bang mali sa spelling, wala bang mali sa birthday, wala bang mali sa address. And then, kukunan ka ng picture, ng fingerprint, at ng iris scan. Kaya yung mga nagsasabi na pwede nila kayong i-register sa National ID na online lang at hindi mo na kailangan na pumunta sa registration center, fake news yun. Baka ma-scam ka doon. Kailangan pumunta sa registration center para ikaw ay makuna ng picture, ng fingerprint,
at ng iris scan. Huwag kayong naniniwala sa mga nag-aalok online na i-register nila kayo sa National ID online dahil wala na pong online registration ngayon. Pag nakapag-fill out ka na ng form, na-validate na ng PhilSys staff ang iyong mga information, nakunan ka na ng fingerprint, iris scan, and picture, bibigyan ka nila ng transaction slip. Ito po ay papel na nagpapatunay na ikaw ay registered na. Sa transaction slip ay nakalagay dito ang TRN o Transaction Reference Number kung saan pwede mo itong magamit sa pag-trace at pag-track ng delivery status ng iyong Philippine National ID. Kaya dapat hindi mo ito iwala para anytime, pwede mong i-track ang status ng Philippine National ID mo kung nasa na ba siya. May video din ako tungkol dyan sa kung paano i-track ang status ng Philippine National ID. Then, pagkatapos mo mag-register, ay maaari kang makakuha ng temporary national ID bago ka umalis sa registration center. Yun ang maganda sa pagkuha ng or sa pag-register ng national ID ngayon dahil bago ka umalis sa registration center, kung wala kang kaparehong pangalan, wala kang kapareho ng personal information at hindi ka duda-duda yung pagkatao mo at wala kang duplicate na registration, ibig sabihin hindi doble-doble yung registration mo, ay ipagpiprint ka na nila agad ng ePhilID o yung temporary national ID na maaari mong magamit sa lahat ng uri ng transaksyon. Baka may magtanong pa sa comment section kung saan pwede gamitin ang national ID. Sa lahat ng transaksyon, pwede pong gamitin yan. Mapa ePhilID man yan, digital ID o yung mismong national ID card. So kapag nag-register ka sa national ID ngayong 2024, may chance ka nang makakuha ng valid ID dahil meron ka na agad temporary ID na ipiprint ng PhilSys office after your registration at pwede mo itong ipalaminate para magamit sa lahat ng uri ng transaksyon. Kung wala ka pang valid ID, go na sa mga PhilSys registration sa inyong lugar at mag-register sa Philippine National ID. Maraming salamat for watching. Kung hindi na-discuss sa video na to about national ID, pwede nyong i-comment sa comment section at try nating hanapan ng kasagutan. Subscribe to this channel for more tutorials. Stay safe.